Okay, nako, magkukwentuhan na naman tayo nito. Alam naman yung si Kuya Monyo, napakahilig magkwento. Okay, so ang kukwento ko ngayon, ito ay aking karanasan. Yan, wow, karanasan sa buhay, pag-ibig, ganun. So, ang pamagat ng kukwento ko sa inyo ay ang babae sa smart padala. Para namang horror. Hindi. Okay. So, itong ibabahagi ko sa inyo, ito ay personal kong karanasan nung kami ay doon pa nakatira sa apartment sa Binangonan. Okay. So, nung time na yon ay, di ba, naka-work from home naman kami. So, lagi kaming nasa bahay lang kapag nagtatrabaho. So, ang relasyon ko dun sa babae sa smart padala ay madalas kami nagpupunta doon upang mag-process ng pagpapadala ng pera sa nanay at tatay ko at saka din sa ilang mga bata na pinapaaral ng scholarship program ko. Ganyan. So, madalas, madalas kami doon. Yan. Na doon kami nagpapadala at nagpapaprocess nga ng pera. Kasi nung time na yun, wala pa namang GCash dun eh. Smart padala yung ginagamit ng mga tao para makapagpadala ng pera sa kanilang mga pamilya o kanilang mga tinutulungan. Yan. Yan. So ito, sisimulan ko na yung istorya. Ay, sinisimulan ko na pala. Okay, nako. Para ako nagtutrowback nito, no, sa pagkukwento. Yan. Okay. Ako kasi yung tao na lagi lamang talaga work, business, ganyan. Yun lang talaga yung iniisip ko. At ganun ako kaseryoso na tao. Ganyan. Yun, madalas kasi ako sa kabayanan at hindi ako madalas din sa isla. Siyempre, mga tao na kabarkada ko, mga tao na nakakasama ko talaga, ay talagang nakatira sa kabayanan at hindi din sa ating lugar sa isla. Yan. Yun. Minsan lang kasi ako nauwi ng isla eh, tuwing weekend. Tapos, pag ako'y nasa isla, nasa bahay lang naman ako at hindi ako gala. Ganyan. Tsaka hindi ako palalipat ng bahay ng may bahay. Yun. Okay, so ikukwento ko na. Ganyan. So, nakilala ko itong babaeng ito na dahil din sa palagi kami nagpupunta doon para mag-process nga ng pera, para magpadala. Yan. So, itong babae na ito na nasa smart padala, totoo lang, maganda talaga siya. Tsaka attractive. Ganyan. Tsaka may pagka-sweet. Ganyan. Maganda yung ngiti niya, ganyan. Tapos kapag kausap siya, yung lagi siyang nakangiti. Ganyan. O yun po, baka sa akin lang, o hindi ko alam, o ganun din siya sa ibang tao. Pero, iba kasi. Yan. So, paano ba kami naging close doon? Paano kami naging close niya? Yan. Kasi taga-Binangonan din yun eh. Paano ba kami naging close? Yan. Nag-start kasi yun sa halos napapadalas ko na pagpapadala ng pera. Kasi, ano siya eh, yung tawag dito, napapasin niya, parang ang dalas-dalas ko namin pumunta doon, ang dalas-dalas ko din pumunta doon. Ganyan. Tapos, um, lagi ako nagsusulat ng pangalan, tsaka yung cellphone number, ganyan, yung mga ganon, sa yung ganong process, ganyan. Tatanong siya, sabi niya, oh, papadala ka na naman, baka wala ka ng pera niyan, ganyan. Sabi ko, hindi. Meron kasi akong, mga tinutulungan din ng ibang mga bata sa lugar namin, tsaka doon sa lugar ng Antipolo. Yan. Eh, syempre, sabi ko, magkakaiba kasi ng
ah, araw yung pagpapadala, ganyan. Siyempre pagka may mga biglaang kailangan ng pera ang parents ko, nagpapadala ako ng pera. Kaya dun ako nagpupunta talaga, yan. So yun, nag-umpisa dun sa ganong kaikli na usapan, ganun. Tas hanggang sa madalas ay nagkakakwentuhan na kami. Yan. Siyempre, nung time na yon, hindi naman ako nag-iisip ng something romantic, ganyan. At parang ano lang, friend lang, ganun. Pero habang tumatagal, at napansin na rin ng anak-anakan ko na taga Antipolo, sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, tawag kasi mo sa akin dati ano ah, kuya. Ngayon, papa ng tawag sa akin ng anak-anakan ko na taga Antipolo. Yun. Sabi sa akin nung bata, maliit pa siya nun, grade 6 lang ata siya. Ngayon kasi senior high na siya eh. Matagal na yung istorya na to. Yan. Sabi niya, Kuya Mon, oh, bakit? Yung babae doon sa Smart Padala, masyadong tingin sa'yo habang susulat ka dun sa papel. Tapos nagkukwentuhan sila nung isang babae na nandun, yung nandun daw, ganyan. Nag-usapan kanila, sabi, ano, sabi nung, crush ka daw. Sabi niya lang, sabi, hindi, kaibigan ko lang yun. Hindi, sabi niya sa akin nung bata. Kung gusto sa'yo yun, ganyan. Ayun, nung sabihin na, na napapansin ng bata na gano'n, narinig ko kasi narinig niya nung babae, napangiti siya, ganyan. Tapos yun, doon na nag-start yung closeness. Ganyan. Na parang kahit hindi naman ako papadala, nagpapadala na rin ako. Kasi ito kukwento ko kasi tabid kalsada kasi yun. One time kasi na papadala ako ng pera, ganyan. Doon pa ako, hindi ako makatawid-tawid kasi ang daming dumadaan ng mga tricycle, tsaka jeep. Nandun pala ako sa kabilang kalsada, ganyan. Nakatingin na siya, tapos alam mo yung ganito, ganyan. Tapos, nakatingin siya, tapos nakangiti, na parang ganito. Parang gano'n, ganun ang kanyang, nakatingin siya ng malayo pa lang, tapos nakangiti. Tapos, titin ako din siya, ngingiti ako din siya, ngingiti ako, ganito kasi ako kumiti, ganun, no? Ganyan. Ngingitian ko din siya. Tapos tuwa din naman siya doon sa kabilang kung doon sa may, di ba kasi yung smart padala, yung parang tindahan yun, di ba? May maliit na butas doon, tapos salamin yung harapan. Ganun, tawa din siya ng tawa. Tapos tumatawid ako, sabi ko na makatawid ako, ito naman malayo pa lang ako, hindi ka na, parang kung nasagasaan ako dun sa kalsada, dami-dami pa man din dumadaan ng mga sasakyan, ganyan. Saktiin ka na ng malayo, hindi ba akong tayo makatawid? Ha? Ganyan. Tapos yun, sabi na, papadala ka na naman. Papadala na naman ako. Ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, Hoy, pagka day off mo, minsan sama ka sa akin. And inalo ko siyang sumama. Minsan kain tayo sa labas, sabi ko ganyan. Sama ka. Siyempre, sabi niya sa akin, ang babae naman din agad yung sasama eh. Sabi niya, naku, may pasok kami ng Sabado at Linggo eh, hindi ako pwede. Titignan ko yung day off ko. Ganyan, sabi niya ganyan. Ayun. Tapos nung sumunod na araw, nung kapadala ako, sabi niya, pwede sumama? Saan? Sa bahay niya. Sasama daw siya. Sabi ko, okay, sige. Pwede naman. Ayun. So, talaga, sumama siya. Nagpunta siya. Pagkatapos siya kasi ang labasan nila dun sa store ay, ano, alas 4, alas 5, ganyan.
Nagpunta siya doon. I mean, oo, nagpunta siya doon. Pero sinundo ko muna siya kasi hindi naman niya alam yung apartment na nirerentahan namin sa Binangonan. Sinundo ko siya, malapit lang naman. Tricycle lamang kami. Yun. Tapos, nung nandun na kami, sabi ko, ay, uy, sakto pagpunta mo rito, ako yung magluluto. Ganyan. Eh, nung time na yun, magluluto ako ng adobo. Wow, sabi niya, uy, paborito ko yan, adobo. Ganun. Niluluto ako ng adobo. Yan. Sabi niya, ang bango, sarap. Hindi pa nga luto. Sasabihin mo na ngayon, ang sarap, hindi mo pa natitikman. Ganun, sabi niya ganun. Sabi niya, sabi, sabi niya, patikin mo ito, tikman mo na, oh. Yan, gano'n ko na. Tinikman, sabi niya, sarap, sige, kain na tayo. Ito muna, hindi pa naman luto eh. Yan. Pagkaluto na, masyado ka naman dyan. Ah, hindi, nung maluto na, kumain kami. Sabi ko, uy, mahilig ka manood ng movie. Marami akong movie dito sa laptop. Ganyan. Tapos nanood kami ng movie. Ang pamagat ng movie na napili niya yung Pollen. So, ang ganda naman ang pamagat ng ng movie na papanood natin, Pollen. Yun yung yun yung love triangle ng isang angel at saka demon na nagkatabong tao na nagkagusto sa college student na babae. Ayan. Ganon. Sabi ko, ganda naman palabas na love triangle, ganyan. Yung po, siguro pwede yung panood, maganda yung palabas na yan. So yun, hindi nanonood na kami dun sa laptop, ganyan. Nado kami sa na mesa, nakakain na kami noon. Ayan, busog kami parehas. Yan, nanonood kami, tapos kinikilig siya. Alam naman niya ibang mga babae na hahaton ng balikat pagkatuwang-tuwa pagka kinikilig doon sa palabas. Ganyan. Nahato ako ng balikat eh. Ngalangali ko nga lang na hatakawin din, di ba? Kaya baka mapalakas. Ganyan. Tapos, ano, habang tumatagal, habang nanonood siya, sumasandal siya dito sa aking dito, sa balikat. Tapos, ang ginawa ko, ginanto ko na. Yung talagang nilabit ko talaga, ganyan. Tapos nandito siya. Sabang sabay kami nanonood ng Pollen, yung love story ng movie. So yun. Tapos ang tagal na, isang oras may yung palabas, nandito siya. Tapos ayun, nung matapos na kami manood, nagkwentuhan kami, ganyan. Kasi secret lang pinagkwentuhan na namin. Yan. So doon ko naramdaman na yung babae talaga ay may gusto. Hmm. May gusto. Ganyan. Tapos, um, gusto niya laging bumalik, pumunta din sa bahay namin sa apartment. Ganyan. Kung gusto niya. Sabi niya, uy, baba, ganyan. Sa ibang araw pupunta ulit ako dito. Sabi ko, oo naman, lagi ka namang welcome dito. Ganyan. Sabi ko, ganun. Nakakatuwa lang kasi sabi ko, wala, hindi ko ito nililigawan, ganyan, ganyan, ganyan. Sige. Pero napupol siya siguro sa way ko ng pag-usap, sa way ko ng personality, ganyan, sa way ko kung paano ako mag-care sa kanya, ganyan. Yun, tawag dito, magugustuhan niya yan. Siyempre, gentleman naman ako sa mga babae. At tawag dito, hindi ako yung tao na masyadong mayabang, hindi naman gano'n. Basta nagustuhan niya. Ayun. Kasi alam nyo, ang mga babae kasi, matetest mo yan kung may gusto sa'yo kapag niyaya mo na kailang dalawa, tapos sumama siya. Gusto nga, papakikot pa eh, pero sasama din naman pala. Ganun. Yan. Tapos, nagtitingnan na siya ng mga kapitbahay namin doon. Nung kasama ko siya. Ayun, tapos sinihatid ko. Ano na siya umuwi noon? Mag-aalas 12 na. Inihatid ko na lang ng tricycle kasi nga, gabi na eh, ating gabi na. Kung hindi ko pa sinabi na umuwi, hindi pa siya
uuwi. Yun, hinatid ko siya, tapos yun, hanggang sa makauwi na siya sa bahay niya. Tapos, yun, paulit-ulit lang yung senaryo na nangyayari. Ganun. So, yun, nakakakilig yung ano, yung situation na ganun. Sabi ko sa sarili ko noon, kung ito yung gugustuhin ko pa talaga, or magte-take advantage ako dun sa weakness niya dahil may gusto siya sa akin, diba? So, magagawa ko yung gusto ko. Kaso, may respect kasi ako sa mga babae. Kahit na may pagkakataon tayo na tawag dito, gumawa ng kamunduhan, pero pagka nire-respect natin, alam natin yung tawag dito, yung mga kaayusan tungkol sa pag-aasawa, hindi tayo gagawa ng bagay na pwede natin pagsisihan. Diba? Kaya, yun, sabi ko sa kanya, ano, ah, tama ang ginagawa natin na tayo muna nagkikilala sa isa't isa. Kasi, meron tayong mga individual differences na hindi natin pala kayang, tawag dito, hindi pala natin kayang sakyan. Parang ganun. Yun. So, yung love story na to ay biglang nagtapos dahil sa nag-resign na siya dun sa trabaho niya. Padala, tapos nalipat na siya ng Batangas. Yun, napalayo siya. Pero hanggang ngayon naman, may communication pa rin naman kami through chat. Ganyan. Pero, ang dami na nabago kasi. Mula nang mapalayo siya, at siguro nag-focus muna siya sa family niya kasi sinusuportahan niya yung nanay at tatay niya na may edad na, ganyan. Tsaka yung mga kapatid niya. Kaya, yun, nandun siya sa Batangas at napalayo. Hindi na rin kasi nag-work on ang relationship. Ganun. Kaya, ano, kumbaga, nanlamig na. Kasi, malayo eh. Tapos, nag-focus na rin ako sa business ko, sa trabaho ko, ganun. Kasi, yun ang importante sa ngayon. Kaya hindi muna ako nag-iisip ng ano, ng tungkol dun sa bagay na ganun, di ba? Yan. Kasi nga, di ba, kapag may tamang tao para sa'yo talaga, or tamang tao para sa akin, pusa yung darating, di ba? Kung talagang para sa isa't isa, di ba? Kayo talaga para sa isa't isa. Pero matagal na, wala na kaming communication, kaya sabi ko, hindi kami para sa isa't isa. Siguro may nakalaan sa akin na iba na baka kilala ko na, nakasama ko na, or paparating pa lang. Diba? Kaya hindi ako naghahanap. Yun. Kasi alam ko naman ay meron at meron. Ayun. Siyempre, di ba, sigad ang nagbibigay sa atin ng tamang tao. Ayan. Kahit hindi natin hanapin, darating yan. At naniniwala ako yan. So, yun lang. Naku, nakakwento na naman ako sa inyo. Sige na, bye-bye na. Bye.